Good morning sa lahat. Tara magbasa na tayo ng ating libro guys. Magandang balita, Biblia. Today is 12 January 2024. Bilisan na natin ang basa nang makarami tayo. Nehemiah chapter 10 verse 1 to 8. Ang unang lumagda sa kasunduan ay ang anak ni Hakalias na si Nehemias ang gobernador. Pagkatapos ay si Zedekias at ang mga paring sina Sirayas, Azarias, Jeremias, Pashur, Amarias, Malkijas, Hatus, Sibanias, Malok, Harim, Meremot, Obadias, Daniel, Geniton, Barok, Misulam, Abihas, Mijamin, Maazias, Bilga, at Simayas. Verse 9 to 13, sumunod ang mga Levitang sina Jesua na anak ni Azanias, Binoy na mula sa angkan ni Hinadad, at sina Kadmiel, Sebanias, Odias, Kelita, Pilayas, Hanan, Micah, Rehob, Hashabias, Zakur, Siribayas, Sebanias, Hodias, Bani, at Benino. Verse 14 to 27, mula naman sa mga pinuno ng bayan ang lumagda sina Paros, Pahat Moab, Elam, Zato, Bani, Buni, Asgad, Bibay, Adonijas, Bigvai, Aden, Atar, Hezekias, Asor, Hodias, Hazom, Bisay, Harif, Anatot, Nibay, Magpias, Misulam, Hizer, Zabel, Zadok, ang hilig man nila Zalzioy, Jadowa, Pilatias, Hanan, Ananias, Hosea, Hananias. Yung sa taas guys, Hanan, tapos Anayas. Dito naman sa sunod ni Anayas, Jose, Hananias. Parang pinadugtong lang yung Hanan tsaka Anayas. Okay, Hananias, Hazub, Haluhish, Belha, Sobik, Rehum, Hasabna, Maasiyas, Ahiyas, Hanan, Anan. Dalawa yung Hanan. Hanan, Anan, Malok, Harim, at Baana. Kayo guys, pakisabayan nyo rin ako ng basa para alam nyo rin kung ano yung mga binibigkas ko dito mga pangalan. Ang kasunduan, nandito na tayo sa Nehemiah chapter 10 verse 28. Kami ang sambayan ng Israel, ang mga pari, ang mga Levita, mga bantay pintuan, mga mang-aawit, at mga manggagawa sa templo at ang lahat ng iba pang lumayo sa mga dayuhang naninirahan sa aming lupain bilang pagsunod sa kautusan ng Diyos, pati ang aming mga asawa at ang aming mga anak na lalaki at babae na pawang may sapat ng pag-iisip. Verse 29, ay nanunumpa kasama ng aming mga pinuno at nangangakong tutuparin ang buong kautusan na ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang lingkod na si Moises. Susundin namin ang lahat ng tuntunin at utos ng Diyos naming si Yahweh. Verse 30, hindi namin papayagang mag-asawa ang aming mga anak sa mga dayuhang naninirahan sa aming lupain. Verse 31, kung sila magtinda ng trigo o anumang paninda sa araw ng pamamahinga, hindi kami bibili sa kanila. Tuwing ikapitong taon, hindi namin tatamnan ang mga bukirin at hindi na namin sisingilin ang mga may utang sa amin. Verse 32, taon-taon magbibigay ang bawat isa. Lord, huwag naman yung sa generation namin ngayon, yung may utang sa akin simula pa nung COVID-19, natapos na lang, di pa ako pinabayaran. Okay, dito tayo ulit sa verse 31. Kung sila'y magtinda, dapat kung may utang guys, magbayad. Ako nga, pati patubuan binabayaran ko pag ako nagka-utang, pero yung silang nangutang sa akin, buti sana kung libo-libo lang, ilang libo yun, 60,000, may 13,000, ganun guys. Tapos, hindi mo yun pababayaran, syempre parang ang sama-sama ng loob, di ba? Kaya nung humanitarian, bukod yung humanitarian ko, bukod pa yung mga utang nila. Ay. Okay guys, dito na tayo sa chapter 10
Verse 30, ulitin ko ha. Hindi namin papayagang mag-asawa ang aming mga anak sa mga dayuhan. Kasi sa generation natin ngayon guys, masakit yung hindi ka bayaran ng utang. Kasi kung ikaw mismo, kapag nangutang ka, nagbabayad ka, pero yung nangutang sa'yo, hindi marunong magbayad. Yung ito kasi binabasa natin, generation nila to, yung mga sinaunang tao pa to sa Israel. Okay, verse 30 guys. Kaya inaano nila na kahit hindi na magbayad sa kanila. Kasi mga mayayaman naman talaga yan. Pero yung katulad natin na sapat lang. Siyempre, masama ng loob natin pagka hindi magbayad sa atin. Okay, nagpaliwanag talaga eh. Verse 30, hindi namin papayagang mag-asawa ang aming mga anak sa mga dayuhang naninirahan sa aming lupain. Verse 31, kung sila ay magtinda ng trigo, anumang paninda sa araw ng pamamahinga, hindi kami bibili sa kanila. Tuwing ikapitong taon, hindi namin tatamnan ang mga bukirin at hindi na namin sisingilin ang mga may utang sa amin. Pero ako, Father God, sisingilin ko Verse 32, taon-taon magbibigay ang bawat isa sa amin ng halos 4 na gramong pilak upang makatulong sa gastusin para sa templo. Ito guys, verse 32 guys, ulitin nyo. Taon-taon magbibigay ang bawat isa sa amin ng halos 4 na gramong pilak upang makatulong sa gastusin para sa templo. So mayroon silang annual na na pagbibigay ng 4 na gramong pilak. Okay, verse 33, magkakaloob kami ng mga sumusunod para sa serbisyo ng pagsamba doon sa templo, tinapay na handog pang araw-araw na handog na pagkaing butil, mga handog na susunugin bilang handog, araw-araw handog sa araw ng pamamahinga, pista ng bagong buwan at iba pang kapistahan. Iba pang handog, ang mga handog para sa kapatawaran ng kasalanan ng Israel at iba pang kailangan sa templo. Verse 34, kaming lahat ay magpapalabunutan taon-taon ang mga pari, mga levita at mga mamamayan para malaman kung ilang angkan ang magdadala ng kahoy na panggatong sa mga handog sa altar ni Yahweh na ating Diyos ayon sa itinakda ng kautusan. Verse 35, taon-taon ay dadalhin din namin sa templo ni Yahweh ang tingnan mo yung verse 34 guys, magpapalabunutan sila. So, ibig sabihin, kung sino yung mabunot, yun ang magdadala ng kahoy, ganun. Okay, verse 34. Kaming lahat ay magpapalabunutan, taon-taon ang mga pari, mga levita, at mga mamamayan para malaman kung ilang angkan ang magdadala ng kahoy na panggatong sa mga handog sa altar ni Yahweh na ating Diyos ayon sa itinakda ng kautusan. Verse 35, taon-taon ay dadalhin din namin sa templo ni Yahweh ang unang ani ng bukirin at ang unang bunga ng mga punong kahoy. So ito yung Thanksgiving guys. Sa panahon natin ngayon, di ba may Thanksgiving? Verse 36, dadalhin din namin sa mga pari na maglilingkod. Kasi nung maliit pa ako, mayroon sila mama, yung mga kung ano yung naaani sa bukid, dinadala nila yan sa church. Yung maliit pa ako ha. Siyempre wala na sila mama ngayon. Okay, verse 36. Dadalhin din namin sa mga pari na maglilingkod sa templo ang mga panganay naming anak na lalaki upang ilaan sa paglilingkod sa Diyos. Gayon din ang panganay na anak ng baka, tupa at kambing para naman ihandog ayon sa itinakda sa kautusan. Yung verse 36 guys, ulitin natin. Dadalhin din namin sa mga pari na maglilingkod sa templo ang mga panganay naming anak na lalaki pala, upang ilaan sa paglilingkod sa Diyos, gayon din ang panganay na anak ng baka, tupa at kambing, para naman ihandog iyon sa itinakda ng kautusan. Verse 37, magdadala rin kami taon-taon ng minasang harina mula sa unang ani ng trigo at iba naming mga handog na alak, langis na olibo at
At lahat ng uri ng bungang kahoy magbibigay rin kami sa mga Levita ng 10 bahagi ng mga inani sa aming bukirin. Ang mga Levitang ito ang naglilikom ng mga 10 bahagi at magdadala ng mga ito sa templo. Verse 38, sasamahan ng mga pari mula sa angka ni Aaron ang mga Levitang tagapaglikom ng 10 bahagi. Ang 10 bahagi nito ay dadalhin nila sa kabangyaman ng templo para gamitin doon. Verse 39, ang mga Israelita at ang mga Levita ang magdadala ng mga naipong trigo, alak at langis para itago sa mga budiga ng mga kagamitan sa templo. Dito nakatira ang mga paring naglilingkod, ang mga bantay, pintuan at ang mga mang-aawit. Hindi namin pababayaan ang templo ng aming Diyos. So hanggang dito na lang guys. Ano kasi to guys nung hindi pa na, nung di ba nasira yung church ni King Solomon. Tapos nung bumalik na nung ano sila, nabihag sila ng Babylonia, di ba? Tapos yung hari ng Persia, pinabalik sila ngayon sa kanilang lugar para doon sa Jerusalem para itayo muli yung templo na nasira. So, yung templo na yan, hindi ko lang alam kung hanggang ngayon nandyan pa. Pero alam ko wala na rin. Kasi ang dami kasing ang dami kasing sumasalakay sa kanila lagi Hindi nawawala ng gira yung ano. Siyempre pag nag-gira, masisira talaga yung mga, di ba nung unang panahon, mga sinusunog, ganun. So, masisira talaga. Kaya sayang talaga yung, kung tutusin, sayang talaga yung ginawang templo ni King Solomon kasi may mga ginto yun Tapos nasira lang. Bukas na ito. Kaya guys, wala talagang magandang yung gira-gira na yan. Bukas na itong chapter 11, ang mga naninirahan sa Jerusalem. Bye everyone. God bless.